Hello guys! Ayan, so ako ulit si Auntie Eileen. So sasagot lang tayo ng tanong ng isang sisi natin kung nag-aral daw ba ako dito sa Singapore habang nagtatrabaho. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So ayun sisi, ayan. So ang sagot po is oo. Bali dito po sa Singapore is open sila pagdating sa ganyan. Bali marami din talaga, pagswertihan mo pa nga, minsan yung mga amo pa natin ang nagpapaaral sa atin. Katulad ng friendship ko, pinag-aral siya ng financing, about sa finance. So kasi para maging aware siya kung paano niya i-handle yung kanyang sahod. So yun is libre. Tapos meron din ako mga kaibigan na pinag-aaral sila ng amo nila sa cooking naman at saka baking. So yun, para marunong na sila. So instead na kailanganin ng amo nila yung tulong nila pagdating sa is alam na nila. So marami din kasi dito guys na mga bata na mahilig yan sa mga, yung parang meron kayong mga something na banding or gusto nilang matuto, instead na pupunta pa yan sila sa mga kasi mahal din dito yung mga baking class, yung mga ganun. So ang ginagawa nila, ang pinapapunta na lang nila para mag-aral is yung mga helper nila, tapos yung mga helper nila magtuturo sa mga alaga nila. So may times na ganun. Tapos yung iba naman is a cooking class naman din, kasi nga syempre wala naman tayong alam, or lalo yung mga first timer na pumunta dito sa Singapore. So yun, wala naman talaga tayong alam about sa pagluluto ng luto nila. So instead na sila, kasi minsan may mga employer na busy sa trabaho, so ang ginagawa na lang nila is para matuto yung mga helper nila ng pagluluto dito, ini-enroll nila sa mga cooking class para at least magkaroon ng idea at saka magkaroon ng experience at saka matuto yung mga helper nila kung paano yung luto na mga gusto nila. So yun, yung sa akin naman guys is ako yun, bali ako yung may gusto na mag-aral. So yun is inopen ko yun sa amo ko na kung pwede ako, kasi doon una kasi talaga guys is isang beses lang sa isang buwan yung day off ko. So yun, karamihan kasi talaga dito guys, kung gusto nyo mag-aral, marami pa lang pwedeng pag-aralan dito. Yung kinuha ko is yung caregiver, pero meron din na about sa English class, meron din sila para maging magaling ka sa English, tapos sa computer class, tapos meron din sila sa cooking, baking, yung mga ano tawag doon, ano ba tawag doon, yung mga basta yun, nakalimutan ko na doon ng mga tawag doon. So yun, yung mga naghang yung phone ko. So yun, mabalik tayo sa usapan. So yun, bali nawala tuloy si auntie nyo. So yun, oo sisi, yung sa tanong mo, nag-aral ako, pero yun is ako may kagustuhan nun. So yung isang beses sa isang buwan lang yung day off ko, and karamihan kasi dito is at least kahit papaano may 2 beses na kuwan ka talaga sa isang buwan na day off para makapasok ka dun sa ano nila. So parang mangyayari niyan is yung day off mo, papasukan mo, then the next na hindi mo pa mapasukan na day off mo, pwede mong i-makeup class yun. So yun, kasi usually dito is half day lang naman yung yung class. Pwedeng may pang umaga, usually dyan is 9 to 12, tapos meron namang 1 to 5, yung mga ganon. So yun yung akin is panghapon ako, kasi nga sa umaga may oras ako ng paglabas ko. So yun, kaya hindi ko kasi medyo malayo yung school na inanuhan ko, kasi ang sa akin kasi ang kinonsider ko na school is yung mura. Kasi yung sa akin guys is ano lang siya, certificate lang siya, hindi talaga siya tawag doon, hindi siya talaga diploma. Meron naman dito ng diploma, may 8 months na parang advanced diploma na tinatawag. Tapos pero kailangan mo pa kasi yun, mahal yun guys, talagang libo, parang nasa 40 o 50k yun. So hindi ko kaya. Tapos tawag dito, after ng advanced diploma, mag-aaral ka pa ulit kasi ng isa pa. So parang ganun. So pero yun, advantage talaga yun kung gusto mo talagang magpalit ka ng in the future, na talagang magpalit ka ng career ng job mo. So yun, pero kung gusto mo lang talaga na experience, or yun ang habol mo lang talaga is yung certification, pwede na yun yung 5 months lang, na yung katulad sa kinuha ko. At saka ang kinuha akong school is kinonsider ko talaga yung mura na tuition. At the same time, tie up siya ng
FAST, kasi ang FAST is organization yun para sa mga MDW na yung migrant domestic worker. So yun, talagang alam ko talaga na legit talaga siya. So yun, marami dito sisi. Tapos hindi lang pag-aaral, nag-OJT din sila dito after mo matapos yung pag-aaral mo, pwede ka mag-OJT. Kaso ako hindi lang ako makapag-OJT gawa ng may oras din yun. Kailangan 7 or 8 ang schedule nila sa umaga. Tapos sila ang magbibigay sa iyo ng oras ng magpag-OJT mo. At magbabayad ka ng, sa pagbabayad okay lang yun kasi training mo talaga yun kasi nasa hospital ka talaga nun eh. Pero hindi kasi kaya ng oras ko kasi nga may oras ako sa paglabas ko, and syempre nandito tayo is para mag-work. So kung masasagasaan yung oras ng trabaho ko, di ba, parang hindi rin naman siya tama. So yun, so syempre binabalance ko din kung ano yung okay sa hindi, kasi syempre hindi porke gusto kong makatapos ng ganito is tawag dito yung work ko is mapababayaan ko, di ba? So yun, prioritize natin yung work pa rin kahit sabihin mo. Kaya swerte mo lang pag may employer ka na supportive sa'yo, na okay sa kanila yung ganong situation mo na makapag-aral ka, ganon. Pero karamihan dito guys, open talaga yung mga employer sa ganyan. Talagang gusto din nila yan kasi pagka marunong ka rin, in case lang syempre yung lalo sa pag-BP, lalo pag may kasama kayo patanda sa bahay, syempre alam mo kung paano i-BP, kunin yung blood pressure niya. Tapos sa mga bata, pag nagkaroon ng sugat, nagkaroon ng alam mo kung paano linisin, yung mga ganun. So, yung pang emergency something. So, gusto din nila yan na matuto ka na mga ganun. Kaya, okay lang din sa kanila yan. Kasi, isa pa, day off mo naman yun. So, instead na kung saan ka pumunta, at least may natutunan ka. Kaya, pabor din sa kanila. Gusto din nila talaga nila mag-aral ka rin para at least may mapuntahan or may maging kabuluhan yung mo. Kaya, nung nag-open ako ng ganun sa amo ko, pinayagan din naman nila ako. So, yun. Kaya, ginawa nila nung una, ginawa nilang twice a month yung day off ko kasi pwede yung mag-aral ng ganun. Tapos, nung nalaman nila nung bandang huli, nag-makeup class ako kasi minsan medyo late na rin ako umuwi kasi pagtapos kasi ng lesson namin, halimbawa natapos kami ng early ng mga 4:30, yung sasabihin ko dun sa coach namin, maliban kasi sa instructor, meron pang coach dyan na nag-a-assist sa'yo. So, kinakausap namin na last week ma'am, we haven't attend the lesson because it's not our day off. So, what is the topic? So, ngayon, in-explain niya sa amin, tapos ina-actual namin ang ginagawa. Pero, syempre, guys, iba pa rin talaga pagka yung mismong professor nyo ang magtuturo sa inyo kasi hihimay-himayin niya talaga yun. Yung sa mga coach, although rin ako, natuwa din ako sa effort nila, pero iba pa rin talaga pagka ikaw yung magtuturo sa'yo is yung yung tawag doon, yung talagang mismong instructor mo. Kaya nung pinayagan nila ako na every week na lang mag-day off. So hanggang ngayon, tapos na yung pag-aaral ko, pinayagan na nila ako kasi parang napansin nila na gusto ko yung every week na day off. So yun, kaya depende din kung i-open nyo rin sa amo nyo na ganun. Kasi syempre, di ba, parang mas okay kasi talaga yun na may inaral ka. So yun, hinihintay ko na lang yung certificate ko kasi kailangan pa daw ng marami kasi kaming nag-graduate guys. So ilang batch kasi yung pinagsama-sama nila para tapos papipirmahan pa kasi yun sa embassy yung certificate. So yun na lang hinihintay ko. Pero siya guys, kung meron pwede ka makapag-aral dito, at saka meron siyang advanced diploma, at saka meron ding certificate lang. So nasa sa iyo. Pero yung akong kinuha ko lang muna is certificate lang kasi mahal medyo mahal dito sa Singapore yung hindi pa kaya ng budget ko. Siguro pag medyo maluwag-luwag ako sa pera, gusto ko. As in, syempre iba yung diploma, di ba? Pero yun nga, at least na-experience ko muna na ay ganun pala yung mag-aral ng caregiver. At least kasi ang pinakagusto ko guys, matutunan kung paano mag-BP kasi talaga hindi ko alam. So ngayon nung nag-aral ako, ay ganun lang pala siya kadali. So yun lang mga sisi. Kaya sa gustong mag-aral o nagtatanong dito habang nagtatrabaho ka, pwede ka pa mag-aral, pwede po, walang problema. Ang mga employer is open sa ganyan. Alam nila yan na may ganun talaga dito. At maraming school na nag-offer ng ganyan para sa mga helper. So yun, basta as long as hindi nasasagasaan yung oras ng trabaho mo. So yun, kaya every Sunday sila guys nag-o-offer ng mga class dito. May mga free class din sila.